Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po sa mga nagtrabaho? Wala nang nagtatrabaho sa inyo? Mga pensyonado at pensyonada? Kamusta po sa mga gumawa ng mga gawaing bahay? Mga nagluto, mga hindi na naglalaba ngayon, nagwa-washing machine, namamalansya, nag-aasikaso, nagluto ng baon ng mga anak na ayaw naman baunin ng anak, gusto nila pera, naglinis ng bahay. Yan, marami tayong ginawa, marami kayong pinagpaguran, kaya nararapat lang na magpahinga. Sabihin nyo sa katabi ninyo, magpahinga ka naman. Pahinga din. Pahinga mo yung utak mo, pahinga mo yung bibig mo, para mapahinga din yung tenga ng mga anak mo. Kasi di ba, nakakapagod yung magsalita ng hindi magsalita. Nakakapagod yung magbunganga ng magbunganga. Nakakapagod din yung makinig ka ng makinig. Diba? Yung madami ng ingay, tapos pati ba naman sa loob ng bahay, maingay din. Pahinga. At dapat tayong nagpapahinga. At yan yung paanyaya sa atin ngayong linggong ito. Deserve mo ang pahinga. Ngayon, tingnan po natin, ha? Kasi kadalasan, mali yung ating pag-unawa na kapag nagsimba tayo, mawawala tayo ng problema. Mawawalan ng problema. Pag nagsimba tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, mawawala ang problema natin. Pero ang totoo, hindi siya nawawala. Nandiyan yan. At bakit minsan di inaalis ng Diyos ang problema? Kasi yan din ang nagtuturo sa atin kung paano mag-mature, paano mag-handle. Kaya nga, di ba kung titinan ninyo, ano bang mga pinagdaanan natin problema noon? Mga problema nung mga nag-aaral pa tayo. Problema sa teacher, problema sa kaklase. Pero, di ba, mas naging malakas ang loob mo kasi nalaman mo kung paano aayusin, paano magsipag. No, problema mo, paano mo ipapasa yung mathematics, yung English, yung anumang subject. Pero na-survive mo kasi pinagdaanan mo.
So ang problema nandiyan dyan, hindi para magpahirap. Ang problema nandiyan dyan para turuan tayong papaano mag-mature sa pag-handle ng mga responsibilidad. Okay po ba? Kaya tingnan nyo mabuti ha. Lahat ng problema, tandaan ninyo ha, lahat ng problema may solusyon. Kapag hindi mo makita ang solusyon, huwag mong problemahin. Kasi kung tutuusin, mawawala ka sa mundong ito, ang problema nandiyan dyan pa rin. So alin sa dalawa? Ikaw ang mawala o ang problema ang mawala? Sinong mauna? Tingnan nyo yung mga katabi ninyo kung sa tingin nyo mauuna yan. Kaya kalmahan mo lang. Diba? Relax. Kaya, tingnan niyo po ha, ang sabi ni Kristo, yan, busy-busy na naman yung ating mga sakristan, no? Ang sabi ni Kristo, kayong mga napapagal, kaya para ito sa mga nagtrabaho, ha? Para ito sa mga nagpagod, hindi ito para dun sa mga naghihintay lang ng ayuda. Yung mga hihintay ng tupad, ng AIX, hindi ito para sa inyo. Ito ay para sa mga taxpayer, mga nagtatrabaho, mga naghahanap buhay, mga breadwinner, mga may responsibilidad. Kasi nakakapagod, di ba? Nakakapagod. Pero ang sabi ni Kristo, para sa inyo mga napapagal, mga nabibigatan, sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Di niya sinabing, kayo mga napapagal, napapagod, lapit kayo sa akin, aalisin ko ang mga problema ninyo. Hindi. Ang sinabi niya, pagpapahingahin ko kayo. At habang nagpapahinga kayo, matuto kayo sa akin. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano haharapin, kung paano susolusyonan ang mga problema. Kasi tandaan nyo ha, pagkatapos nating magsimba, uuwi kayo, umaandar ang metro ng Meralco. Napahinto ba natin habang nagsisimba? Hindi. Talagang hindi ako makamove on sa Meralco, no? Kasi talagang buwan-buwan hindi mo maintindihan kung anong pagtitipid ang gagawin natin para lang dyan Pero pinoproblema natin, di ba? Kaya nga sana, ito dapat yung mga nirarally natin, di ba? Patapos yung gasolina, ito namang Meralco na talagang ayaw makinig balik tayo. Nakaka-stress na yan sabi ni Kristo, tandaan niyo po ha, pagpapahingahin ko kayo. Na isang bagay na hindi natin binibigyan ng importansya. Ang pagdalo sa misa ay isang pahinga. Hindi ito dapat iniisip, nakakapagod Marami akong ginawa buong linggo. Magpapahinga na lang ako sa bahay. Yun ba yung tinuturo? Yun ba yung gustong sabihin? Hindi. Ilang libong tao mayroon dito sa parokya natin, pero hindi pa natin napupuno. Hindi umaapaw ang simbahan. Kasi marami ang iniisip, sayang yung oras na ipupunta ko dito. Sayang yung kikitain. Kaya umaga pa lang, namalengke na para may mailuto at maitinda. Talagang mapapagod tayo. Alam ng Diyos, kailangan ng tao ng pahinga. Kaya tingnan niyo po, anong mga aral ang itinuturo sa atin ngayon? Sa unang pagbasa, ang sabi sa aklat ni Propeta Zacarias,
Ang sabi dito, dumarating ang Panginoon sakay ng bisirong asno. Inalis niya ang mga karwahe. Pag sinabing mga karwahe, ito ay mga bonggang sasakyan noon. May mga palamuti, mga ginto, talagang pag karwahe ang ginamit mo, big time ka. May sinasabi ka sa lipunan. Pero anong ginamit ni Kristo sa kanyang pagpasok sa Jerusalem na binanggit sa propesiya ni Zacarias, bisirong asno. So napapagod tayo sa dami ng alalahanin sa mundong ito, pero kung pipiliin lang natin mamuhay ng simple, mamuhay ng payak, ayahay ang buhay mo. Bakit ka napapagod? Kasi ang nasa isip mo, kailangan ko magtrabaho, kasi maraming bayarin, maraming bibilhin, maraming due date. Hindi ko alam po, no, kung sa ngayon, anumang nasa katawan mo ngayon, alin dyan yung hinuhulugan mo pa? Sige nga, tingnan mo katawan. Alin yung hinuhulugan mo pa? Dahil lang, bili ka ng bili, update ka ng update. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa, ang paalala ni San Pablo, huwag tayong mamuhay ayon sa pita ng laman ng mundong ito kasi ikamamatay natin yan. Ano ba ang sinasabi ng pita ng laman? Dapat branded ang damit mo. Dapat bago. Dapat yung hawak mong cellphone, updated. Ano na ba ngayon? iPhone, ano ba ngayon? 17. Bakit di mo bilhin yung iPhone 10? Mas mura na. Oh. Diba? Iaanihin mo. Ganun ka lang ng ganun. Diba? Eh, kailangan mo lang naman pantawag, pantext. Bakit kailangan? Eh, kaya ayan, baon ka sa utang. Eh, kung alisin mo lahat yan, ay mabubuhay ka. Ano yung basic na nandiyan dyan? Mayroon bang namatay na ang suot ay binili sa Divisoria? Wala. O, mayroong namatay dahil yung binili, hindi pa mabayaran. Ang bili nyo yung gown. Ha? Yung gown na pwedeng punitin. Kasi pupunitin din para isuot sa inyo pag nagganon na kayo. Di ba? Meron na ba kayong gown? Wala pa. Paproblemahin pa yan ng mga anak ninyo. Di ba? Pahinga. Kailangan natin at matuto tayo sa mga aral ni Kristo. Kaya simplihan mo lang. Ulitin ko ha, yung problema mula nung bata tayo, nandiyan pa. Matanda na tayo, yung pa rin ang problema. Aalis na tayo sa mundong ito, nandiyan pa rin yan. So, huwag masyado doon. Naku-compromise natin, di ba? Yung mga oras at araw. Isang oras lang naman minsan, wala pa nga minsan sa isang oras ang misa. Pahinga lang naman ito. At binigay ng Panginoon ang isang araw, ang linggo na itinakda ng simbahan, magpahinga ka. Magpahinga ka. Deserve mo naman yan. Kaya lang, no? Sabi ko nga, mali yung pag-iisip natin, ay, magpapahinga ako. Anong gagawin? Magbabakasyon. Ang katotohanan naman, o saan kayo napunta, either kung saan mang resort, anumang probinsya, o pag-uwi, mainit ang ulo, pagod eh. Nakapagpahinga ba kayo? Hindi. Pinagod nyo lang ang sarili ninyo. Kaya ngayon, linggo, ay nakakatamad naman, sana walang pasok bukas. Sana may mag-rally ulit bukas. Lunes. Yeah. So ang tamang pahinga na sinasabi sa atin, ito, pagdalo sa misa, pakikinig sa salita ng Diyos, at tuturuan tayo, at matutunawa tayo sa mga aral ng Panginoong Hesukristo.
Pakisabi nga ulit sa katabi, magpahinga ka. Na, pahinga ha. Kalmahan mo lang. Minsan, di naman sa mga nanay dito, sa mga magulang, no? Para ka ng sirang plaka din eh. Pahinga lang muna. Bukas, doon ka magsalita. Bungangaan mo na ulit yan. Pero ngayon, pahinga ka muna ngayon, ha? Bukas naman, di ba? Para tahimik tayo. Pero sana po, kayong mga naririto, tuloy nyo lang po, no, na kada linggo, ugaliin at sikapin. Minsan mahirap na pong ayain ang inyong mga anak, pero subukan nyo pa rin. Pero ikaw, na naririto ha, maging sa mga nasa online dahil walang simbahan na malapit sa inyo, pahalagahan mo ang oras at araw na binibigay ng Diyos para makapagpahinga ka. Amen?